Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang araw po sa bawat isa. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang aklat ng Hukok, Kabanata 11, talata 22 na ang titulo, Ang Krimen sa Gibeya, The Crime of Gibeya. Ngunit bago po tayo ay magpatuloy, tayo muna ay dumako sa maikling panalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Kami po ay patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa iyong mga salita sa programang ito. Kaya dalangin namin na mga aral, leksyon o natututunan namin sa iyong mga salita sa pangungusap po sa amin sa araw-araw ay malaking bagay po ito. Sa panimula ng aming araw, kami nakikinig ng iyong mga utos. Kaya salamat Panginoon. Kaya binibigay po namin ang lahat ng papuri sa iyo lamang dahil ikaw ang Diyos nagdudugtong ng aming mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay narito na naman ang inyong lingkod, Reverend Jonas Gabani ng CRC Chess, at tatalakayin natin ngayong umaga ang Judges chapter 19 verse 22, at ito po ang sinasabi: While they were enjoying themselves, some of the wicked men of the city surrounded the house. Pounding on the door, they shouted to the old man who owned the house, "Bring out the man who came to your house so we can have sex with him." Sa Tagalog, nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga tagaroong mahilig sa kalaswaan at kinlampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya." Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Judges chapter 19 verse 22, The Crime of Gibeya. Ang hukom, Kabanata 11, talata 22 ay tumutukoy sa isang madilim na pangyayari sa Gibeya kung saan ang mga masasamang tao ng lungsod ay pumilit na ilabas ang panauhin upang abusuhin siya. Ang kahulugan nito ay nagpapakita ng matinding imoralidad, kawalan ng katarungan at pagbagsak ng moralidad ng Israel sa panahong iyon. Ipinakikita ng talata ang kawalan ng takot sa Diyos at paglaganap ng kasamaan sa lipunan ng Israel. Ang kanilang kagustuhan ay labag sa kautusan ng Diyos laban sa karahasan at kalaswaan. Ang Libita, sa halip na ipagtanggol ang kanyang asawa, ay nagbigay ng kompromiso na nagresulta sa trahedya. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa Israel tungkol sa kahinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Ang Gibeya ay naging simbolo ng kasamaan at kawalan ng hustisya. Ang Libita naman ay kumakatawan sa kahinaan ng tao na pumayag sa kasalanan upang maligtas ang sarili. Ang asawa ng Libita ay naging biktima ng karahasan na nagpakita ng kawalan ng proteksyon sa mga mahihina. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng digmaan sa pagitan ng Israel at tribo ng Benjamin, at makikita yan sa Kabanata 20. Kaya ang kasamaan ay patuloy na mananaig, no? Ano po ang aral sa ating panahon na makikita natin dito? Ang pagpapahalaga sa dignidad. Ang bawat tao ay may karapatan sa respeto at proteksyon. Ang pagtanggap sa kasalanan kahit sa maliliit na paraan ay nagdudulot ng mas malaking kapahamakan. Ang lipunan ay dapat tumindig laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Ang tunay na proteksyon at katarungan ay nagmumula sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang Libita at ang kanyang asawa ay tumuloy sa bahay ng isang matanda sa Gibeya. Habang sila'y nagkakasiyahan, pinaligiran ng masasamang tao ang bahay at kinalipag ang pintuan. "Ilabas mo ang lalaking panauhin mo upang makipagtalik kami sa kanya." Ito po ang napakamasamang pangyayari na nangyari po sa Gibeya. Sa panahon natin ngayon ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi naman po ito nangyayari, pero may mga ilang mga lugar marahil na hindi nalalathala sa balita ay pwede rin na mangyari dahil ang kasamaan ay naglilipana. Kaya patuloy po nating tangkilikin ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga sinasabi upang hindi tayo mapahamak gaya ng pangyayari po sa Gibeya. So magandang araw po sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito sa aming tinalakay mula sa Hukom, Kabanata 11, talata 22, ang krimen sa Gibeya na tumutukoy sa kadumaldungal na panggagahasa at pagpatay ng mga kalalakihan sa isang lungsod na tinatawag na Gibeya.
laban sa babaeng kinakasama ng isang Libita. Kaya patuloy mo kaming samahan at anumang mga aral ang aming natutunan sa umagang ito ay amin pong itong isa sa pamuhay, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-hilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli nyo kaming samahan bukas sa ganito ring pong oras, alas 5:30 ng umaga, sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda pong umaga.